Susunod lang ba tayo? Mag-a-attend lang ba tayo? Susunod lang ba tayo sa Panginoon kapag maganda ang sitwasyon? Dapat bilang mga mananampalatayang kabataan, in any situation, mag-uubay tayo sa Panginoon. Sa anumang sitwasyon, dapat susunod tayo sa Panginoon. In Psalm 63, meron po dyan pagkakataon ni si David ay nakaranas ng isang napakahirap na sitwasyon sa talambuhay niya. Ito yung pinakamahirap sa buhay po ni David. Hindi yung nakipagtalo, yung kinalaban niya si Goliath. Napakadali yun kay David. Hindi yung kinalaban niya yung mga Amorites, yung lahat ng mga naging kalaban niya. Napakadali yun. Nananalo siya at talagang matapang itong si David. Pero dumating yung pagkakataon, isang problema na talaga namang nagwasak sa kanyang damdamin. Yan yung time na nagrebelde sa kanya yung anak niyang si Absalom. Si Absalom ay anak ni David na gustong kunin yung kanyang pagiging hari. Gustong kunin yung kanyang kaharian. Pero hetong si David ngayon, lalayo ba siya sa Panginoon dahil meron siyang matinding problema? Hindi na ba siya susunod sa Panginoon dahil meron siyang matinding problema na pinagdadaanan? Kasi minsan sa atin bilang mga mananampalataya, kapag masaya ang buhay, okay. Puri dito, puri doon, samba dito, samba doon. Pero kapag meron ka pinagdaan ng problema, meron ka pinagdadaan ng matinding suliranin, parang, Lord, huwag mo na, pahinga muna ako. Meron bang nagpapahinga sa Panginoon? Mamahinga ka sa Panginoon, huwag kang lalayo sa Panginoon. Magpahinga ka sa presensya ng Panginoon. Amen ba? So itong si David in Psalm 63, I hope and pray dumating ang panahon din na magkaroon kayo ng mga sariling mga Bible. Amen? Sino dito yung may mga Bible? Dapat yan din, nag-i-invest din kayo sa inyong mga sarili, no? Dapat meron ka Bible. Lord, gusto kong magka-Bible. Dapat yun po yung ating prayer. Gusto nating magkaroon ng Bible. Amen? Kapag pang-load, madami. Para merong pang Facebook. May pang-nood ng YouTube. Pero kapag pambili ng Bible, ay kamalan eh. Magkano ang Bible yung maliit para sa inyo, pang youth? 350. Pag-ipunan mo. Amen? Medyo iwas-iwas ka muna sa mga Facebook. Pag-ipon ka para sa Bible mo. Amen? Amen ba doon? So in Psalm 63, verses 1 up to 5, sabi po ni David dito, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ito po yung sabi ni David, napakasarap niya. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw, yaong hanap, sabi niya, yaong hangad. Para kung tuyong lupa na sa tubig ang siyang lupas. Ayun yung puso ni David, yung uhaw na uhaw siya sa presensya ng Panginoon. Para, sabi niyan, bayaan mong sa sanktuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw roo'y mamasdan ko, sa likas mong karangalan. Verse 3, ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupuri na ikaw ang pag-uukulan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit na papuri, iaalay. When our obedience, sabi diyan, when our O is not a C. Ibig sabihin, when our obedience, yung ating mga O, ay hindi siya C. Ano yung mga C? Makikita po natin mamaya yan. Pero tignan po muna natin, ano ba yung ibig sabihin ng anong pinagkaiba ng following sa obedience? Minsan kasi nagfa-follow lang tayo pero hindi tayo nag-uobey. Tandaan po natin na ang following ay merong kaakibat na parang yan ay first step mo sa Panginoon. Yung susunod ka sa Panginoon, pero meron niyang kasunod na gagawin mo, yung pag-obey ka sa Panginoon. Kasi kapag nag-follow tayo sa Panginoon, sasabihin natin, Lord, Ikaw na yung Lord ng buhay ko. Ibig sabihin ng Lord, kapag si Jesus, meron na siyang lordship sa atin,
Even sa Old Testament, kapag sinabi mong Lord, ibig sabihin, Kanya ka na, pag-aari ka na niya. Ibig sabihin, lahat ng sasabihin niya, mag-o-obey tayo. Yun ang tinatawag po natin, yun po yung pagka-lordship ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kapag sinabi mong God mo siya, of course, lahat na tao, Diyos natin ang ating Panginoon. Pero iba, kapag sinabi nating, you are my Lord. Ibig sabihin, siya na yung nasusunod sa buhay natin. Yun po yung tinatawag nating lordship. Kapag sinabing sa Tagalog, yung sinatawag po nating following, ikaw ay sumusunod. Sumusunod ka, following. Pero kapag sinabing obedience sa Tagalog, ibig sabihin po niya pagkamasunurin. Ibig sabihin, kapag meron siyang inuutos, sinasabi, sinusunod natin. Ginagawa natin. Yun po yung pinagkaiba ng following tsaka po ng obedience. Sometimes, we're just following pero hindi tayo nag-o-obey. Nandito tayo sa church kasi nag-follow tayo kay Jesus. Pero kapag sinabi ni Jesus na dapat bitawan mo yan, of Lord, Jesus, no way. Wag naman yan, Lord. Wag naman yan, Pas. Wag naman yan, leader. Sumusunod na nga ako eh. Nandito na nga ako sa church. Nagsisell group na nga ako. Pwede na yan. Sometimes nagpa-follow lang tayo. Pero iba kapag yung obedient na tayo, yung sumusunod na tayo. Na kapag nag-follow ka tapos may sinabi, dahil nag-follow ka na din naman, nandito ka na, anak, nakakabigat sa'yo yan. Anak, hindi maganda sa'yo yan. Anak, hindi para sa'yo yan. Tapos sasabihin natin kay Lord, ang dami mo namang pinapakialaman. Tandaan mo, sinabi mo na Lord mo siya. Amen? Kapag sinabi mong Lord mo siya, siya na yung nasusunod. Pag-aari ka na ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng Lordship. Meron po tayong tinatawag na ingredients, yung sangkap sa pagsunod sa Panginoon. Handa na po ba kayo? Pumalakpak nga po lahat ng mga handa. Sabihin nga po natin, obedience. Malakas, obedience. 5 ingredients. So, yung ingredients, yun po yung sangkap ng ating pong pagsunod sa Panginoon. Makikita natin dito yung RO. Sabi niya, when RO is not C. Makikita natin, ano ba yung mga C na yan sa ating pong mga buhay na minsan kapag ayaw nating sumunod sa Panginoon, yan po yung mga lumilitaw. Yan po yung mga nakikita sa atin. Number 1 is obedience has a declaration. Kapag nagsumusunod sa Panginoon, nagdi-declare tayo. Yung kapag sumunod tayo sa Panginoon, merong declaration yan. Kagaya po ng sinabi ni David, sabi niya, O Diyos, ikaw ang aking Diyos. Kasi hindi nawawala ang pagka-Diyos ng Panginoon. Kaya nasa sa atin ngayon kung gagawin natin siya yung Diyos natin. Yun ang declaration natin, Lord, you are my Lord. Lord, ikaw ang aking Diyos. Declaration yun eh. So kapag dineclare mo yun, ibig sabihin, susunod ka, ano bang mangyari? Tandaan natin na nasulat ang Psalm 63, nandyan po yung hindi maganda yung sitwasyon ni David. Pero nakagawa siya ng awit. Sumunod pa rin siya sa Panginoon. Nanatili pa rin siya sa presensya ng Panginoon. Kasi sa atin, alam niyo yung pinakamadali sa atin na gawin? Yung lumayo sa Panginoon. Ang magpalalim sa atin, napakahirap. Pero ang lumayo sa Panginoon, napakadali. Kapag nagkaroon ka lang ng problema, may break kayo. Di ba? Nagkaroon kayo ng tampuan. Tampuan, tama ba yan? Tampuhan. Nagkaroon kayo ng tampuhan, di ba? Napakadali sa atin yung, Lord, napakadali sa ating lumayo, pero kapag sinabing paalaliman sa Panginoon, napakahirap sa atin. Kaya ang sabi po dyan is, sabi niya, obedience has a declaration. Kapag sumunod ka sa Panginoon, merong declaration. Sabi ni David, O Diyos, ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang lagi kong hinahanap. Naglalaan ba tayo ng panahon para hanapin natin ang Panginoon? Every day is a seeking moment sa Panginoon. Hindi kusang magpaparanas sa atin ang Panginoon dahil sinisik natin yung presensya ng Panginoon.
dapat tinahanap natin yung presensya ng Panginoon. Sabi niya, when obedience is not compromise. Kapag ang pagsunod natin sa Panginoon hindi nakokompromiso. Yung pagsunod natin sa Panginoon hindi nakokompromise ng mga bagay na hindi magaganda. Kasi minsan sumusunod tayo sa Panginoon, pero kapag nakompromiso tayo, alam mo yung pinakamagandang example dito. In John chapter 13, ito po yung time. John chapter 13, yung time po nila, hiramin natin yung kwento nila Jesus, tsaka ng tatlong magkakapatid, na sila Martha, Mary, at saka po ni Lazarus. Ito po yung mga kaibigan ni Jesus. Kapag binasa mo ang John chapter 13, mababasa mo diyan, yung si Jesus, sabi diyan, John chapter 11, John chapter 12, makikita mo diyan yung babaeng si Maria, binasag niya yung napakamahal na pabango sa paanan ng Panginoon. Makikita mo din dyan, nandyan si Judas. Amen? Sabihin mo nga po, Judas. Yan, Judas. Yan. Nandyan po si Jesus, sabi 6 na araw na bago magpasko, si Jesus ay dumating sa Betania. Sa Betania, doon po niya binuhay si Lazarus in John chapter 11. So nandun siya, nandun din po yung mga kapatid niyang si Martha and Mary. Nandun po kasama ni Jesus si Lazarus at si Martha. While ito pong si Maria, binasag niya yung napakamahal na pabango na sinasabi po dyan ay worth siguro mga 1 year salary ng isang trabahador. Isang taong sahod ng isang manggagawa, karaniwang manggagawa, binasag sa paanan ng Panginoon. And then makikita mo dyan, sabi po in verse 5 ng chapter 12, bakit hindi na lang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo. Sabi diyan, ang halaga niyan. 300 denari equals one year salary. Kapag tinignan mo yung sinabi ni Judas, parang tama naman. Sounds like biblical. Sounds like Christian. Di ba? Sabi niya, sayang naman binasag. Sayang. Sana pinagbili na lang. Kasi ang laking pera niya, kung sa atin ngayon, sa time natin, kung sa minimum wage ng isang manggagawa, times 12 mo, 12 months, ang laki niyan. Mahigit 100,000. Sa time natin ngayon, isang pabango worth 100,000, binasag sa paanan ng Panginoon ni Maria. Kaya sabi ni Judas, sabi, sayang. Pero alam niyo po yung nasa isip talaga ni Judas, sabi verse 6, hindi dahil sa siya'y nagmamalasakit sa mga dukha. Kaya, sabi diyan, kaya sinabi niya yun, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Meron sariling agenda. Bakit ko nasabi? Bakit ko sinama itong kwentong ito? Si Judas, kasama ng mga disciple, siya din ay nagfa-follow kay Jesus. Kung 3 years si Jesus nag-ministry dito sa mundo, 3 years niya din kasama si Jesus. Kaya nga nasama siya sa 12 disciples. Pero ang problema po dito kay Judas, ginagawa niya lang is following. Following dahil meron siyang sariling agenda. I hope and pray walang ganito sa atin dito. Dapat kapag pumasok ka dito, sumusunod ka kay Jesus kasi gusto mong makilala si Jesus. Hindi yung meron kang sariling agenda, ay, atsuka rin ang crush ko. Potay na ako, di ba? Potay kalagwan niya rin ka na ako. Si Judas, meron siya sariling agenda. Kunwari, sayang. Sana ang laki ng nakupit ko doon. Ang problema kay Judas, 3 years, nakasama niya si Jesus, nakita niya yung mga milagro ni Jesus na ginawa, nakita niya even yung pagbuhay ni Jesus sa mga patay. Pero bakit hindi na bago yung buhay niya? Kasi walang totoong obedience sa Panginoon. Hindi talaga siya sumusunod sa Panginoon. Sumasama lang siya. Pwede kasing ganun tayo minsan, sumasama lang tayo pero walang totoong obedience.
Amen? Pero makikita natin dito kay Maria, kaya nga po, when obedience has, sabi yan, when obedience is not compromised. Kasi kapag nakokompromiso na yung ating pagsunod sa Panginoon, tumitigas yung puso natin. Si Judas, sana okay na eh. Kasi kasama na niya si Jesus eh. Kasama niya sa 12 disciple. Ang problema sa kanya, sumusunod lang siya, kaso meron siyang sariling agenda, nako-compromise yung kanya pagsunod sa Panginoon kasi dun sa mga kasalanan na ginagawa niya. Laging isip niya, pera, 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 pera. Kasi siya nga yung treasurer nila. Siya yung tagahawak ng pera. Kaya sa ministry ni Jesus, naniniwala tayo na meron silang pera. Kasi merong tagahawak, may treasurer, si Judas. Sa dinami-dami ng 12 disciple, bakit si Judas yung... Ay, kapag pinag-aralan niyo yung kwento, yung si Judas, pinsan niya si Jesus. Yes. Pinsan niya si Jesus. And then yung 12 disciple, sabi ko kanina pinag-aaral, nga no, lahat ng 12 disciple, makikita nyo, nung na-encounter nila si Jesus, merong lahat yan na, come and follow me. Tama ba? Si Jesus, nung nakita niya si Levi or yung tax collector, nag-isab niya, come and follow me. Naging disciple siya. Nung nakita niya sila Peter, sila James and Andrew, nangingisda, sabi niya, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mamalakay ng isda. Mangisda tayo ng mga tao. Pero wala kang mababasa sa account ni Judas na, Judas, come and follow me. Wala. Wala. Bakit? Dahil pwedeng ka mag-anak, ito lang naman dahil siguro ka mag-anak siya ni Jesus, siguro malakas siya kay Jesus, tuki mo na ako yan, iabiyan mo yan, akong tagatalan mong pera, siguro ganon. Kaya nabilang siya sa 12 disciple. Kasi wala akong nakita sa Bible na sinabi niya, Judas, pinsan, come and follow me. We will turn the word upside down. Wala siyang ganon. Magkikita mo kasama na lang sa basta, sa 12 disciple. Ang mahirap sa kanya, sumama na nga siya, hindi pa niya tinake yung opportunity na talagang magkaroon ng relasyon sa Panginoong Yesus. Amen? Kasi bakit? Nako-compromise sa mga kasalanan niya. Bakit? Puro pangungupit. Puro pera, puro kasalanan yung nasa isip niya. Alam niyo po ba? Kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, kapag tayo mga mananampalataya na, hello mga kabataan, kapag tayo mga mananampalataya na, tapos nagko-compromise pa rin tayo, yung puso natin tumitigas. Yung mata natin nasasara para hindi natin makita yung mga ginagawa ni Jesus. Kasi, bakit si Judas, nakita niya, kasama siya nung naggumagawa ng milagro si Lord, bakit hindi siya na-amaze? Bakit hindi si Judas talagang Diyos ka nga? Unlike sa ibang mga disciple, nung nakita nila na pinatigil ni Jesus yung matinding unos, tapos yung talagang malakas na ulan, napaluhod sila, ang sabi nila, Diyos ka nga at Panginoon. Pero wala kang makikitang ganon kay Judas. Bakit? Kasi tumigas yung puso niya, basta ang focus lang niya doon sa pera, doon sa makukupit niya, doon sa kasalanan. Tandaan mo mga kabataan, kapag nako-compromise yung pananampalataya sa kasalanan, titigas ang puso mo hanggang sa hindi mo na maranasan ang Panginoong Hesus. Kaya kapag sumunod ka sa Panginoon, itodo mo na. Serve God well. Amen? Sabihin mo nga, itodo mo na. Sabihin mo nga, itodo mo na. Sabihin mo kayang kasiping mo, tang sikila may dumaya yung bagyas mo, itodo mo na mo kaya. Di ba? Kapag sumunod tayo sa Panginoon, huwag tayong maging Judas. Sayang. Nandito ka na nga lang din, yung talagang magkaroon ka na ng relasyon sa Panginoon na malalim. 3 years, nakita na ni Judas yung mga milagro, yung mga ginawa ni Jesus. Di ba yung talagang makikita mo that Jesus is God. Gumagawa siya ng mga milagro. Nagpapatawad siya ng mga kasalanan. Pero hindi na bago yung buhay ni Judas. Meron bang Judas dito ngayon sa ating? Pagkitignan nga yung katabi mo, sige, Lenme, left and right. Palagyan mo.
Lahat ng mga taong sumusunod sa Panginoon, lahat ng mga harvestians na hindi nababago ang buhay, mga Judas yan. Pastor, kasagit naman. Bakit? Si Judas ganun, di ba? 3 years. Kasama na mismo si Jesus. Yung talagang physical. Nakakasama niyang matulog, kumain. Kapag meron sigurong si Jesus, kasi naniwala ako. Kasi nung naghandog yung mga hari, nung ipinanganak siya, di ba naghandog sila ng mga ginto? Yung expectation po, yung sinasabi po ng mga Bible scholars, hindi yun ginastos ng kanyang mga magulang. Nung lumakit nag-ministry si Jesus, ibinigay yun sa kanya. Kaya yun ang ginamit ni Jesus sa kanyang ministry. Kaya merong pera, merong perang Kaya nga po dapat kapag merong ministry, meron ding money. Pero wag tayong papasilaw dun sa pera, kagaya ni Judas. Lahat ng mga mananampalatayang kabataan na pinagpapalit si Jesus sa pera, mga Judas yan. Kitang Sunday, tapos bago braka, kamaka-attend church, mga Judas yan. Woo! Lord, kasagit na yata. Kita natin kayong gawin, natin kayong cell group, tapos, ate, kuya, pwede kasi, kaya magtinda ako, kaya lang kong tatindahan. Mga Judas. Itang pagpalit may Jesus kayang pera. Itang focus mo, laging pera. Mga Judas yan. Tapos dito ngayon, Ma'am tithes, who does not pay, who does not give their tithes? Mga Judas. Putang magobrana ka, ka paisilo kang pera, paisilo ka kang presensya na ng Ginoo. Itang para kang Lord di BME. Amen. Kasi makikita natin, di ba, sa ministry ng Jesus, dahil nandiyan si Judas, may pera, ibig sabihin, sa ministry, merong kaakibat na pera. Financial. So, hindi tayo makakapagpatuloy kung walang financial. Kasi baka may tatanong, ba't kailangan ko pang mag-tithes? Ba't kailangan ko pang mag-offering? Di ba mayaman ni Jesus? Pwede naman eh. Diyan nga tayo mag-tithes mo. Pero next Sunday, alata mo kuryente, alata mo malisangan, tsuko mo, makalukluk. Kasi may puto na sulo, wala nang pinambayad kasi wala nang nag-tithes, wala nang nag-offering. Amen? Kaya kakibat yan kasama. Kaya yung mga taong hindi nababago yung buhay, nasisilaw sa pera, pinagpapalit si Jesus sa pera, tapos pinagpapalit si Jesus dun sa mga Judas ng simbahan yan. Ipagkakanulo si Jesus. Alam niyo po ba, kapag nakokompromise yung ating obedience sa Panginoon, walang halaga sa atin si Jesus. Yung halaga ng Panginoon sa atin, napakaliit. Kapag tinignan mo magkano ibinenta ni Judas si Jesus. Ilang silver. Di ba pinagkanulo niya kasi binayaran siya? Yun ang halaga ni Jesus kay Judas. Ano yung halaga niya? 30 silvers. Equivalent to 3 months na sahod. Yun ang kapalit ni Jesus sa buhay niya na kasi yun ang halaga niya kay Jesus eh. Pero tignan mo si Maria. Ano yung halaga niya kay Jesus? Ano yung halaga niya? 1 year salary. Pero hindi yun pinanghinayangan ni Maria kasi for Mary, Jesus is priceless. For Mary, walang katumbas na halaga si Jesus sa buhay niya. Kaya na kaya niyang ibigay eh. Kung tutusin, pwede naman talaga, kagaya ng sinabi ko na ng umaga, pwede niyang hindi itodo. Pwede niyang ibuhos lang yun ng konti. Kasi sabi niyan, is a pure nard. Napakamahal, napakabango. Kaya nung binasag niya yun, umaling yung bango na naamoy ng lahat ng tao nandun. Kasi nga, napakamahal niya. 1 year salary. Inipon yon ni Maria para kay Jesus. Actually, dapat para yun sa future niya. Pero ang sinasabi ni Maria,
Jesus is my everything. Jesus is my future. Susunod ako sa kahit anong sabihin ng Panginoon. Amen? Nawa hindi ma-compromise yung ating pag-obey sa Panginoon ng mga bagay na mga sarili nating agenda, na mga bagay na pinagpapalit natin sa Panginoon, kagaya po ni Judas. Pumalakpak po lahat ng mga Judas. Ayun, yung sinasabi ko sa yung sasabihan ko kaya kayo yan eh. Di ba? Pumalakpak po lahat ng mga Maria sa simbahang ito di ba? Maging Maria tayo, wag tayo maging Judas. Si Maria, ang tingin niya kay Jesus is priceless. Walang kasing halaga. Ibig sabihin yung lahat pwede mong ibigay, wala siya. Wala siyang katumbas. Amen? Unlike kay Judas na, sayang. Di ba? Lahat ng binibigay natin kay Jesus, walang sayang. So yung pagsunod natin sa Panginoon, sabi yan has a declaration. In chapter 11, ito po yung maganda kay Maria. Hindi ko alam ba't napunta tayo dito. In chapter 11, magkikita dyan, namatay si Lazarus. Namatay si Lazarus in chapter 11. Pero bakit yung kapatid niyang si Maria, ito na yung sarap pag-aralan ng Bible. Dito mo talaga na, oo nga no. Bakit in chapter 11, namatay si Lazarus, kapatid niya si Maria, bakit yung pabango ni Maria, hindi niya ibinuhos sa kanyang kapatid na namatay? Nakukuha po ba ninyo? Kasi sa time nila, walang embalsamo, kasi sa time natin, balsamonda ka, piblasanda ka, uronda ka, metenda ka pa, pugiyanda ka pa, di ba? Tapos alisin yung dugo mo para hindi ka agad babaho. Sa time nila, walang ganun-ganun. Pag namatay ka, ibabalot ka, lilinisan ka konti, ibabalot ka na. Or doon ka na, ang pinangpapatay nila sa amoy patay, pabango. Para hindi ka pareda ka habang mapulok, bubuhusan nila yun ng pabango. Yun ang pamatay nila sa mikrobyo, tapos yun din yung para hindi maamoy. Pero bakit hindi yun ibinuhos ni Maria sa kanyang kapatid nung bangkay na siya? Bakit? Bakit kaya? Sirit na. Kasi kay Maria, ang pinakamalaga si Jesus. Pangalawa lang yung mga pamilya natin. Pangalawa lang yung jowa mo. Si Jesus pa rin ang pinaka nasusunod. Amen? Kaya kapag sinabi ni Jesus, mag-attend ka, tapos sinabi ng jowa mo, ay, halika. Kapag sinabi ng Jesus na, mag-attend tamo kayo church, tugi kayong ijar, tapos sabi ng mamo, pwede. Makanyan. Sino yung susundin mo? Yung pinakamahal mo o yung mahal mong magulang? Dapat laging nasusunod yung Lord ng buhay natin. Bakit hindi niya ibinuhos yun? Kasi naniniwala ako, every time na si Jesus ina-announce niya yung kamatayan niya. Di ba lagi niyang sinasabi, mamamatay ako, kasama niyo ako ngayon, pero hindi ako magtatagal, ipapako ako, ipagkakanulo ako, sabi po ni Jesus, lagi niyang ina-announce sa mga disciple niya. Pero yung mga disciple niya, hindi nagsisink in sa kanila, hindi nila siniseryoso. Pero si Maria, seryoso siya sa lahat ng sinasabi ni Jesus. Kaya nagsink in sa kanya, so mamamatay si Jesus, so ang gagawin ko, mag-iipon na ako ng pabango mula ngayon. Kaya in chapter 12, actually malapit na ditong mamatay si Jesus. Kaya inuna na niya na buhusan ng pabango si Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus, bakit niyo siya ginugulo? Huwag niyo siyang gugulin kasi ginagawa niya yan para sa nalalapit kong burial. Amen? Yun yung sinasabi niya. Kaya ibig sabihin, seryoso siya na sumusunod kay Jesus. Kasi bakit? Kapag seryoso kang sumusunod sa Panginoon, lahat ng sinasabi ni Jesus, naniniwala ka. Chapter 11 ng John, nung namatay si Lazarus, sabi po ng kapatid niya, nung nabalitaan nila, kasi nag-iiyakan sila, tapos kino-comfort sila ng mga Hudyo, tapos nabalitaan ni Martha, sabi niya, nandyan si Jesus. So nung nabalitaan niya, heto pong si Martha, tumakbo siya, sinalubong niya, itong si Jesus. Sabi po niya, Rabbi, sabi po niya, Panginoon, kung nandito lang sana kayo. Nabasa niyo po ba yon? Sabi niya, Lord, sabi niya, kung nandito lang po sana kayo, sana hindi namatay si Lazarus.
Pero sabi diyan, sabi ni Jesus, naniniwala ka ba? Sabi ni Marta, kasi si Marta laging mali lang, si Marta lagi lang namamali yung lagi nating isa. Si Marta dapat maging Marita. Si Marta walang pananampalataya. Pero alam niyo ba, si Marta matindi din yan. In chapter 11, sabi niya kay Jesus, Lord, kung sanang dumating kayo kagad, hindi sana namatay si Lazarus na kapatid namin, na kababata mo, na kaibigan mo. Pero, alam mo po yung word niya, pero sabi niya, naniniwala ko na kahit anong hilingin mo, sabi niya, ibibigay ipagkakalob sa iyo ng iyong ama. Ibig sabihin, sabi niya, kaya mong buhayin ulit si Lazarus. Yun yung pananampalataya ni Marta. So, nung sinabi ni Jesus yun, naniniwala ka pala, sige, sabi niya, tawagin mo si Mary. So, tinawag naman niya si Mary. Si Mary, ganun din ang sinabi niya. Sabi niya, Lord, sana kung dumating ka kaagad, hindi sana namatay si Lazarus. Pero, sabi po niya, naniniwala ko na kaya mo siyang buhayin. Ibig sabihin, every time na nakikinig sila kay Jesus, na nangangaral si Jesus, seryoso itong magkakapatid kay Jesus. Hindi lang sila nagpa-follow. Hindi lang sila sumusunod, seryoso sila kay Jesus. Lahat ng sinasabi ni Jesus, pinapasok nila sa kanilang puso. Kaya nung nagkaroon sila ng matinding problema, heto yung deklarasyon nila, naniniwala ko na kaya nyo siyang buhayin. Na-amaze si Jesus sa faith ng magkapatid na to. Kasi bakit sila merong ganong pananampalataya? Kasi sumiseryoso sila sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Kapag seryoso ka sa Panginoon, nagsisink in sa'yo yung sinasabi ng Panginoon. Amen? Hindi ka gaya ni Judas. Ang daming turo ni Jesus, ang daming milagro ni Jesus, pero never na nabago yung buhay. Tapos ano pang ginawa niya sa buhay niya? Nung nalaman niya, yung nga pala, ba't pinagkanulong si Jesus? Anong ginawa niya? Pakamatay. Nagpakamatay. Kapag isa kang mananampalataya, kapag isa kang tagasunod ni Jesus, for example, nag-a-attend ka dito, nagpa-follow ka lang at hindi ka nag-u-obey, darating ang panahon ang pinakamadali sa iyong gawin. Hindi naman magpakamatay. Napakadali sa iyong umalis. Napakadali sa iyo na patayin yung relasyon mo sa church. Kasi bakit? Kasi wala ka totoong relasyon kay Kristo. Kasi ang relasyon mo lang sa church, wala kang totoong relasyon, wala kang totoong pagsunod kay Jesus. Hindi talaga Lord si Jesus sa buhay mo. Kaya nga po, has a declaration dapat yung ating pagsunod sa Panginoon. Amen ba? Sabi, obedience has a follow-through. Ang pagsunod sa Panginoon, merong follow-through. Ibig sabihin, may follow-up. Kapag sumunod ka sa Panginoon, may kasunod yan. Kapag nag-EGR ka, may kasunod yan. Kapag sumunod ka, nag-church ka, may kasunod yan. Napakadali kapag nag-aral ka, mag-enroll ka, hindi ka lang nag-enroll. May kasunod yan na gagawin mo. Papasok ka dyan everyday, mag-aaral ka. Madali yung magpa-enroll. Parang sa pananampalataya, madali ang mag-follow, pero mahirap mag-obey. Pero yung mga sumiseryoso sa Panginoon, napakadali sa kanila na mag-obey sa Panginoon. Sabihin mo, ako yun. Ako Judas. Amen? So yun po siya, obedience has, sabi diyan, follow through when obedience is not convenient driven. Kapag yung pagsunod natin sa Panginoon, hindi yung convenient driven, hindi yung susunod ka sa Panginoon kapag maganda lang yung buhay mo. Susunod ka sa Panginoon kapag maayos lang ang buhay mo. Sabi po ni David sa Psalm 63, sabi niya, ang uhaw kong kaluluwa, para kung tuyong lupa, na sa iyo ako laging nauuhaw. Yun ang yung dinidescribe niya yung sarili niya na tuyong-tuyo, dry na dry. Pero yung pagkatuyo niya, yun pa yung ginamit niya para yung sabi niya, Lord, diligin mo ko ng iyong presensya. Ibig sabihin, hindi convenient driven. Kapag ba mainit, kapag tag-ulan, wala ka na, hindi ka na susunod. Sabi ko sa isang, last week ko pa siya nililigawan para mag-Bible study. Pero mag-Bible study tamo. Mag-attend ka church, pero hindi ako masyado pinapansin. Tapos, hanggang kahapon, sabi ko, hindi ka mawala sa isip ko, bro. Talagang pinapapunta ka ni Lord sa akin. May plano sa'yo si Lord. Nag-yes. Sabi niya, sige, pass.
So, magba-Bible study kami. Ngayon, sabi, anong available time mo? Sunday. Sabi, Sunday. Ating kiyang gawain morning. Ating gawain day. So, sabi, ang pwede ko lang yung after lunch. Ang after lunch, ang sarap matulog yan, di ba? Tapos mapali pa. Tapos kita mo yung painawa ko. Pero dahil sinabi ng Lord, andyang conveniente, sabi ko, sige. Kasi kailangan mong sumunod sa Panginoon. Pero kung iisipin ko lang yung sarili ko, kapali ka. Anong Sunday? Pwede. Tsaka na, mupotang pwede ka kayang alwang-aldo. Pwede naman ganun eh. Pero dahil talagang si Lord, pinapasok niya yan sa puso, isip ko, sabi, sige. Hindi conveniente, alas 2 ng 2 p.m., mapalihita kapatid. That time, manyaman tutudtod, malakak ko. Patsema kanya na yaldo. Kasi pag painawa ko, para kapag every youth service tamong 5 p.m., di ba itang mag-ilas ka? Amen? Pero dahil sumusunod tayo sa Panginoon, hindi tayo convenient-driven. Amen? Gagawin at gagawin natin kasi pinapagawa ng Lord ko. Kapag sinabi mo kasing Lord talaga, hindi ka pwedeng, Lord naman, no. Kapag sinabi mong, Lord, you are my Lord, you are my God, siya na yung masusunod sa buhay mo. Amen? Hindi siya convenient-driven. Susunod at susunod ka sa Panginoon kasi, Lord natin siya. Kasi dineclare natin that He is our God. Obedience is repetitive. Ang pagsunod sa Panginoon ay paulit-ulit. Tuloy-tuloy. Hindi pwedeng susunod ka ngayon, tapos, Lord, ano ba yan, Lord? Sinunod ko na nga ito, tapos ito na naman. Lord, binitawan ko na nga yung una kong relasyon kasi hindi pwede eh. Pero sabi ni Jesus, anak, alwa pa yan eh. Anak, hindi pa nga yan eh. Lord naman, burigi eh. Kalalam na pa mo, dimples. Dimples mo pala. Lord, burigi talaga. Burigi itang buwak na niyang kakapal. Burigi talaga, Lord. Burig pa siya rin ang mga tamuhait, ditang medyo malati. Burigi na yung kakyut, Lord, malati ang mataba. Lord, burigi ko niya talaga yun. Kikilig ko po tang kay balamang kay mudya ko. Di ba? Mudya. Hindi ganon. Kapag Lord mo si Jesus, tuloy-tuloy yung pagsunod mo sa kanya, hindi pwedeng tuloy-putol. Amen? Amen ba doon? It's repetitive. Paulit-ulit. Sabi ng mga disciple ni Jesus, in chapter 11 pa rin ng John, nung sinabi nila kay Jesus, Lord, yung kaibigan mo daw na si Lazarus, ano na siya, mamamatay na siya, talagang nakaratay na. Sabi ni Jesus, pabayaan niyo muna siya. Talagang mangyayari yon for the sake of you, sabi po ni Jesus eh. Para sa inyo, para maniwala kayo. Di ba? Sabi niya, para sa inyo actually yon. Sabi po ni Jesus. Then, nung nandun sabi niya, nung namatay na si Lazarus, sabi ni Jesus, pupunta tayo sa Betania. Pupunta ako sa Betania. Sabi niya, doon ako, pupuntahan ko yung kaibigan ko. And then sabi po, alam po yung isang disciple po ni Jesus, nakalimutan ko kung anong verse eh. Sabi po ni Simon, yung tinawag na Didymus, si Tomas, sabi po ni Tomas, sa chapter 11, sabi niya, sumunod tayo sa kanya hanggang sa kamatayan. Sabi po niya, sumunod tayo sa kanya hanggang sa kamatayan. Sabi po ni Tomas. Ibig sabihin yung pagsunod sa kanya, kasi sabi ni Jesus, pupunta ako doon. Hindi niya sinabing sama kayo, no? Hindi niya sinama. Sabi niya, pupunta ako doon. Pero sabi ni Tomas, tara, sumunod tayo sa kanya. Let's follow him hanggang sa kasama natin siyang mamatay. Ayun si Tomas. Ibig sabihin, susunod tayo paulit-ulit sa Panginoon when obedience is not complaining mode. Yung hindi tayo nagko-complain, nag-o-obey tayo, hindi tayo kasi pwede tayong mag-follow na hindi nag-o-obey. Pwede tayong mag-follow na hindi masaya. Pwede tayong, sige na nga. Di ba itang potang manos kang pinggan? Di ba potang balo mong balo ing anak na
na alaki ang puso na yung gagawa na. Itang, nak, pwedeng manos kang pinggan? Diyan, hamlam. Kuya ko lang, magagawin. Nang karakalakagit. Tapos putang, sige na, putang may mga pilihan ko. Pamagsak mo lang. Tapos putang mamalis ka, di ba? Mamalis ka, tapos itang aso ka, itang puso ko lang. Amen? Kasi pwedeng nagpa-follow ka lang, pero hindi ka talaga masunurin. Amen? Aranasan nyo na po ba ita? Ano yung pinakamainam? Yung seryosohin mo si Jesus. Amen? Huwag tayong mawalang focus sa mga bagay-bagay sa kapaligiran natin. Kasi kapag nawalan tayo ng focus kay Jesus, magko-complain ka na. Nag-complain eh. Amen? So kapag sumunod ka sa Panginoon, sabi niya, obey God well. Amen? Mag-obey na tayo, sumunod na tayo yung wholehearted. Yung todo na. Yung kapag sasayaw ka, di ba, itodo mo na eh. Alitang kapit na yan. Dapat din kaya, di ba, kukumpleto, hindi ka. Yung kapag itodo mo sa Panginoon, amen. Kapag nagpuri ka sa Panginoon, din kaya, mo, pamagtas ng dapat. Putang magpuri na rin kaya, mamagtas ng gamot. Higa. Minsan makasay niya. Kaya balo, no? Ito dumi. When our obedience is not complaining mode. Yung maging kagaya tayo ni Maria. Si Maria na hindi nag-complain na binasag niya, tinodo niya sa Panginoon, kahit anumang halaga nun, walang halaga yon kapag compare mo naman sa pinagbigyan mo. Amen? Sabi niya, si Marta, nag-complain, itong si Judas, nag-complain din, sayang naman, sana. Alam na alam mo yung mga taong, yung talagang, yung relasyon nila sa Panginoon, healthy din yung kanila, obedient din sila. Yung kapag sinabi ng cell leader na dapat ganito, kapag napapahamak tayo. Kasi bakit? Meron niyang mga yan na shepherd heart. Ang shepherd kapag napapahamak yung kanilang mga tupa, umiiyak yan, nalulungkot. Kasi walang ibang ninais ang shepherd, kundi yung mapabuti, yung kalagayan ng kanilang mga tupa. Kaya kapag sinabi ng pastol na ops, huwag ka dyan. Kaya nga po ang pastol, merong laging tungkod. Merong pag ganon. Kapag sinabi, ops, kapwede ka na, ang gakakeni, may pahamak ka ken, masya siya buntukin tupa. Di ba? Kinanan, tapos kalakunin, ay, may mulayaw, may nakapagyagyang kulukul. Ganon din po tayo. Walang ibang ninais ng Panginoon natin, ang mga leader ng church, kundi para sa inyo din naman ikabubuti. So, yun po sa obedience is not complaining mode. When obedience is more than my life. Yung pagsunod natin sa Panginoon, sabi yan more than. Yan, kasi ito na yung buhay natin, yung pagsunod sa Panginoon. Sabi po ng isang awit, buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa iyo sumamba. Yun po yung buhay natin. Kasi yung buhay natin ngayon, mula nang nakilala natin si Jesus, sabi po ni Pablo, hindi na ako yung may-ari ng buhay na to. Pinili na kasi ito sa mahal na bayan. Hindi na tayong nabubuhay. Sabi niya, when obedience is not conformity or compliance mode. Yung kapag sumusunod tayo sa Panginoon, hindi lang yung kapag sinabing conformity, yung sumusunod ka dahil sumusunod yung iba. Magtas kang gamat kasi magtas lang gamat diyang haliwa. So, yung conform, yung sumusunod kasi, kasi madami doon. Madaming ganyan sa time ni Jesus. Sa time ni Jesus, ang daming sumusunod kasi nagpapakain si Jesus. Punta tayo doon, nagpapakain siya. Punta tayo doon, bakit kaya nagagagulo? Si Jesus, pumunta sila doon. So, nagpa-follow sila kay Jesus kasi for the sake of conformity, yung sumusunod sila kasi madaming sumusunod. Pero walang totoong obedience. Kaya nung sinabi na Jesus na lahat ng sumusunod sa akin niya, sabi niya, kapag sumunod kayo sa akin, merong kabayaran. Nung sinabi ni Jesus, kapag sumusunod kayo sa akin, merong kabayaran. So, ang ginawa nila, naubos sila.
tumalikod sila kay Jesus. Kasi bakit? Ang pagsunod nila, it's only conformity or compliance. Bakit ka nagsa-cell group? Kasi compliance. Kailangan kasi pantunan na ako itang cell leader. Bakit ka nagpipray? Kasi sinabi ng pastor. No. Bakit ka sumusunod kay Jesus? Kasi ganito. Bakit ka mag-i-EGR? Kasi sinabi nila. Hindi po dapat ganun kasi kapag sumusunod tayo sa kusang loob. Amen? Yung nagkusa ka, Lord, bakit gusto mong mag-EGR? Gusto ko pong ma-encounter si Jesus. Alitang, bakit ka pupuntang EGR? Kasi tutukiya po ikay. Kaya abrigo pong kayabe. Hindi ganon. Yung pagsunod, hindi dahil sa compliance. Hindi dahil, ba't nagtatrabaho ka na maayos? Kasi kailangan eh. Yung word na kailangan eh. Hindi dapat ganun. Kapag sumusunod tayo sa Panginoon kasi, mahal ko at gusto ko yon. Gusto mo yon? Gusto ko yon. Diba? Amen? Yung pagsunod natin sa Panginoon, dapat hindi conformity or compliance mode. Bakit ka nagdi-devotion? Ayan. Kasi mag-check yung devotion ng cell leader ko. Kaya mag-devotion ko. Diyang makanano mo. May ngobya ka. Ay, bota check na yan. Ay, bota ko lang kung aldo. Ay, hala ko pala kini. Gawan. Ay, hala ko rin kini. Karitak na mo pala. Nano kaya. Tapos mento, ay, kopyang ko niya. Yan. Pero like ang puso mo. Kaya po tang pepa-check mo. O mag-check kung kahit devotion sabi sa salita. Kompleto. Yan. Pero yung PM mo kulang-kulang yan. Pero yung pagsunod mo sa Panginoon out of compliance. Yung pagsunod mo sa Panginoon out of conformity. Dapat ang pagsunod natin sa Panginoon is out of love. Yung kasi gusto mo, mahal mo ang Panginoon, gusto mong lumalim pa yung relasyon mo sa Panginoon, kaya nagdi-devotion ka. Hindi dahil sa inuutos ng kung sino pa man, pero dahil gusto mo yon. Amen? Kasi gusto mo yon. Kasi gusto mong lumalim sa Panginoon. Amen? Kaya gusto mo mag-EGR kasi gusto mong lumalim sa relasyon sa Panginoon. Amen? Alitang, ay, mag-EGR na ka, baka magbayo. Wala pong ganun. Ang tanging magpapabago sa atin, hindi pong EGR. Ang magpapabago sa atin, ang tanging ang Panginoong Jesus lamang. Kahit ilang EGR yan, kung nagpa-follow lang yan, hindi nag-obey. Kung wala sa puso, walang mangyayari. Ang dami namin, di ba? Ang daming mga nag-EGR, nasan sila ngayon? Ang dami nag-EGR, di ba? May EGR, mitwag yung malambot, katalakat na malambot siya pamurin. Merong ganon. Kasi ang totoong magpapabago sa atin, hindi ang EGR. Ang Panginoong Jesus ang totoong magpapabago ng buhay natin. Di ba? Sabi na, may encounter yun. Sabi na, bisa ko po kasing, gusto ko po kasing mabago yung buhay ko. Kasi medyo kaya. Nag-encounter siya. Kauli na, sabi na Pastor, mapalay ko po ngayon eh. Sabi niya, lalaki yan. Diba? Sabi, Pastor, mapalay ko po ngayon eh. Sabi naman, totoo ba yan? Sabi na Pastor, Pastor, gusto ko mag-aral ng Bible School, diba? Bakit? Sabi nito, Pastor, gusto ko maging pastora. Gusto ka maging pastora. Day ko rin ang halo. Talagang din mangklaklabuntok minsan eh. Di ba? Yung grabe siya. Ang gusto ko pong makita natin dito, yung pagsunod natin sa Panginoon, dapat, yung hindi out of compliance, dapat may puso. Dapat yung pagsunod natin sa Panginoon, yung hindi siya yung, kasi ginagawa ng karamihan. Pero dapat gusto mo yon. Kasi yun ang tibok ng puso mo. Kasi gusto mong mahapalapit pa sa Panginoon. Amen? Hindi lang tayo nagpa-follow, hindi lang tayo sumusunod, pero nagiging masunurin tayo. Iba yung sumusunod sa masunurin. Sumusunod, pwedeng sumusunod ka, pero malayo ka sa Panginoon. Sumusunod ka sa Panginoon, pero malayo ka sa Panginoon. Umaawit ka, pero malayo yung puso mo sa Panginoon. Sabi po ni Jesus, itong mga taong to, sabi niya, inaawitan ako sa kanilang puso, pero malalayo yung kanilang mga puso.
Gusto ng Panginoon yung mapalapit sa Kanya, yung puso natin. Yung malalim na relasyon. Yung sumunod ka sa Kanya, hindi ka nagko-complain. Yung talagang, yung pagsunod natin sa Kanya is willfully. I hope and pray, mga kabataan, hindi tayo mahudas sa ating pagsunod sa Panginoon. Kundi tayo maging Maria sa mga susunod pang mga next, sa mga generation. Yung makita nila sa atin na tayo ay sumusunod sa Panginoon dahil gusto natin yun. Sumusunod tayo sa Panginoon kasi mahal natin siya. Wala tayong panghihinayangan. Kagaya po ni Maria na pinasag niya yun kasi para yun sa Panginoon. Amen? Hindi tayo sumusunod tapos yung obedience natin yung ma-compromise ng mga kasalanan. Alam mo kapatid, mga kabataan, kung meron ka pang ginagawang kasalanan, yung ayaw ng Panginoon, yan ang nagpapatigas ng puso. Yan ang nagpapatigas ng puso para hindi mo makita si Jesus na siya pala yung kailangan ng buhay. Si Judas, ang lagi niya lang nakikita na kailangan ng buhay niya yung pera. Pera. Puro pera, puro pera. Yung kung anong makukuha niya kay Jesus. Pero hindi niya nakita na si Jesus pala yung kailangan. Iba yun. Si Judas, lagi siyang nakatingin kay Jesus, pero ang gusto lang niya kay Jesus yung makukuha niya. Minsan merong mga mananampalatayang ganyan. Puro na hinihingi natin lagi sa Panginoon yung kanyang kamay. Lord, bigay mo to sa akin. Lord, bigay mo to. Pero minsan, hindi natin hinihingi sa Panginoon yung, Lord, gusto ko po yung yakap mo. Lord, gusto ko po yung maranasan ko yung kalapitan ng puso. Lord, gusto ko po yung mukha mo naman yung di ba yung mukha ng Panginoon yung ibaling niya sa'yo? Yung ganun. Hindi yung puro kamay ng Panginoon, puro tayo hingi. Para tayong Judas, puro kung ano yung makukuha natin kay Jesus. Dapat maging Maria tayo, upuan natin ng Panginoon, seryosohin natin ng Panginoon, yung tumodo tayo sa Panginoon. Lahat ng mga seryoso at gustong tumodo sa Panginoon, sumigaw ng malakas na amen. Itodo mo. Total, nagsiserve ka na. Total, nandyan ka na, sumunod ka na dito, itodo mo na. Itodo mo na. Tumodo ka na. Sa Panginoon. Lahat ng tumotodo sa Panginoon, walang nalulugi. Lahat ng tumotodo sa Panginoon, nagsiserve well, walang nalulugi. Last one, sabi po diyan, ang pagsunod sa Panginoon, sabi yan, merong kaakibat na price, reward. Sabi po ni David in Psalm 63 verse 5, lahat ng nararanasan ng mayayaman, mararanasan ko. Lahat ng kinakaing masasarap na pagkain ng mga mayayaman, mararanasan. So yun po yung sukli ng Panginoon kapag sumusunod tayo sa Kanya ng mainam. Kapag nagsiserve tayo sa Panginoon ng mainam, kapag humigay ka sa Panginoon, yung pinakamainam na. Amen? Yung, tandaan po natin, yung dalawang magkapatid, dito po ako magtatapos, tumayo po tayong lahat. Yung dalawang magkapatid, si Adan, itong si Cain at si Abel, naghandog sila sa Panginoon in Genesis. Naghandog sila sa Panginoon. Yung isa, kumuha siya kasi magsasaka siya. Kinuha niya yung mga bunga ng kanyang mga tinatanim niya. Kumuha siya tapos inoffer niya sa Panginoon. Itong kapatid niya na mas bata sa kanya, na si Abel, kinuha niya yung pinakamainam sa kanyang tupa. Yun ang hinihandog niya sa Diyos. Parehas silang sumunod. Parehas silang nag-serve. Nakikita po ba natin? Parehas silang sumunod, parehas silang nag-serve sa Panginoon, pero ano yung kinalugdan ng Panginoon? Kinalugdan niya yung pinaka-mainam. Kinalugdan ng Panginoon yung pinakamainam na handog, yun po yung tupa ni Abel.
Pero parehas silang naghandog sa Panginoon. Minsan ganun din tayo. Pare-parehas tayong naglilingkod sa Panginoon. Pare-parehas tayong nagpupunta ng church. Pero sino yung kinakalugdan ng Panginoon? Sino yung mas natutuwa ang Panginoon? Yung mga nagbibigay ng pinaka-mainam. Yung pinaka-well. Yung pinaka-maganda. Yung pinaka-best. Yung dun natutuwa ang Panginoon. Sana sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi tayo makain. Sana tayong lahat ay maabel. Yung lahat tayo kalulugdan ng Panginoon. Kasi bakit? Yung ibibigay natin sa Panginoon yung pinaka